Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang tinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at pinapapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao lang ang kanilang ginagawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pangdangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa lang ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama po kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Hindi lahat ng marunong kayang magturo. Alinaw po ba yan? Hindi lahat ng marunong kayang magturo. Gaya ng hindi lahat ng kayang magturo, isinasabuhay ang tinuturo. Pero ang marunong magsabuhay ng turo, ang pinakamagaling na guro o tagapagturo. Ang marunong magsabuhay ng turo, ang pinakamagaling na guro. Mga kapatid, ito po ang nais ipakita ni Jesus sa kanyang mga alagad at sa mga tao tungkol sa kinikilalang tagapagpaliwanag o mga guro ng kautusan. Sino daw ang mga yon? Ang mga pariseyo at eskriba. Sila yung tagapagturo. Kaya nga, ang sabi ni Jesus, nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit, ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Sa madaling salita, magaling lang magmando. Alam niyo ba yung mando? Magaling lang magmando
pero hindi marunong gumawa. Puro ngawa, walang gawa. Ang tawag ni Jesus sa kanila, sa kanilang ginagawa ay pakitang tao. Ang galing mag-utos pero hindi nakikita sa gawa. Puro turo pero walang gawa. Kaya nga, ang babala sa kanila ni Jesus, gawin ninyo ang kanilang tinuturo at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang gawa. Sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Hindi sinasagawa ang ipinangangaral. Ngayong araw na ito, ginugunita natin si Santa Rosa de Lima. Bata pa lang si Santa Rosa, gusto na niyang magmadre. Maging madre. Kaya ang ginawa ni Santa Rosa, dinalasan niya ang pagdarasal. Nag-aayuno siya ng pasikreto. Kasi naman talaga, di ba? Ang fasting hindi pinagsasabi. Madalas din siyang magdasal sa Adoration Chapel. At araw-araw siyang nagsisimba para makatanggap ng banal na komunyon. Tingnan nyo. Si Santa Rosa, nagpakita ng halimbawa na dapat ang sinasalita ay siyang nakikita sa gawa. Ang sinasalita, siyang nakikita sa gawa. Hindi lang ito tungkol sa pagtuturo. Kasama ang mga sinasabi na pangarap o nais makamit. Di ba tayo? Gusto natin umasenso. Gusto ba? Hello? Gustong umasenso? May trabaho ka ba? Ayun. Ang gagaling namin po dito, ganyan po kami. No? Gusto namin umasenso, gusto makaahon sa hirap, pero walang gawa, walang trabaho. Pwede ba yon? Hindi pwede yon. Sana yung mga sakristan, papasukin mo nga dito, Ate Jonah. Itong mga sakristan, like ko sinasabi, mag-aral mabuti. Gusto gumraduate pero ayaw mag-aral. Gusto mag-serve pero ayaw magsimba. Sana ba yung mga nagigigil talaga ako? Sige. Diba? Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan. Magsiserve, gigising ng umaga, naligo pa. Tapos pag nasa misa, hindi ko makita. Nag-aayos na. Sige. Diba ganoon? Hindi tayo naiiwan lang sa pangarap. Dapat may pagsusumikap. Yung pagtuturo ng kabutihan, mga nanay, mga tatay, dapat nakikita rin sa inyong sariling buhay. Ayaw mo ng sinungaling, pero ikaw, tsismosa. Mga nanay, ayaw niyong nagmumura ang inyong anak, pero ikaw, palamura. Hindi ba? Nung isang araw lang, nagising ako, ang lulutong ng mura. No? Ito lang yung bintana ng kwarto ko, ang lulutong ng mura. Sabi, ano kayang gusto ituro ng magulang? Ganun ba yon? Yung salita natin, may kapangyarihan yan. Pero magkakaroon lang ng kapangyarihan yan kung makikita sa iyong gawa. Alam niyo, ang tawag ng mga kabataan ngayon sa ganon, yung salita na nangyayari, manifestation. Yung i-manifest mo. Di ba? Narinig niyo na ba yon? Kung di nyo pa narinig, hindi kayo kabataan kasi. Ganon yung gawa nila. Sabihin daw ng sabihin at mangyayari. Lalo na yung mga vlogger, usong-uso yun. Napapaisip ako sa salitang ganon. Yung sabihin ng sabihin, mangyayari. Yung gusto nila, maging endorser sila nito, ni ganyan, magkaroon ng ganito. I-manifest mo lang at mangyayari. Para sa akin, kapos iyon. Nangyari yun kasi pinagtrabahuan mo.
Di ba? Ang tawag doon, reward. Product of your hard work. Nag-aral ka, na perfect mo ang score mo, that's your reward. Product of hard work. Pero kung yung iyong salita, sinamahan mo ng dasal at gawa, ang tawag doon, biyaya. Blessing. Blessing. Kaya kung meron kang gusto, meron kang pagnanais, meron kang iniisip, pangarap, samahan mo ng dasal at gawa. Sa huli, yan ay biyaya. Biyaya. Mamaya, pagkatapos ng ating banal na misa, tayo ay mag-a-anoint ng mga may sakit. Gagaling ka lang sa iyong sakit kung kaya mo nang isuko ang mga dahilan ng iyong pagkakasakit. Dasal ka ng dasal na sana magkaroon ng magandang kalusugan, wala ka namang tigil sa pag-inom. Hello? Wala ka namang tigil sa pagpupuyat. Hello? Wala rin. Hindi ba? Kaya ang salita dapat nakikita rin sa gawa. Mga kapatid, marami sa atin salungat ang salita sa gawa. Kaya hindi mo makita ang biyaya. Hindi makitang biyaya kasi ikaw ang numero 1 sumasalungat. Itong hamon. Itong nais pakita at ituro sa atin ni Jesus. Ang iyong salita makita sa gawa at sa huli ito'y magiging iyong biyaya. Amen. Amen.